Iligpit mo ang batang iyan at siguraduhin mong hindi na siya hihinga pa pagdating sa labas ng ospital na ito. Hindi kailangan ng pamilya Montoya ang isang malas na bunga ng isang mahinang babae. Ang mga salitang iyon na kasing talim ng labaha at kasing lamig ng yelo ay binitawan ni Doña Isabel Montoya habang nakatayo siya sa madilim na pasilyo ng pampublikong ospital. Walang bakas ng habag sa kanyang mga mata, kahit na ang tinutukoy niya ay ang sarili niyang apo, nakalalabas pa lamang sa sinapupunan ng pumanaw niyang minugang si Celestine. Para sa kanya, ang sanggol ay hindi isang buhay, kundi isang mantsa sa dangal ng mga Montoya na dapat burahin ng walang pag-aalinlangan. Sa kabilang panig ng pintong bahagyang nakabukas, nakatayo ang 10 taong gulang na si Inigo Alvaran. Basang-basa siya ng ulan, nanginginig ang maliliit na balikat, at ang kanyang mga paa ay balot ng putik mula sa kalsada ng Navotas. Sa kanyang maliliit na kamay, mahigpit niyang yakap ang isang luma at kupas na notebook, ang huling alaala mula sa kanyang amang doktor. Naroon siya upang ibigay sana ang notebook na yon sa mga nurse sa pag-asang ang mga nakasulat na kaalaman doon ay makakatulong sa babaeng dinala niya sa ospital mula sa aksidente. Ngunit ang boses na narinig niya ay hindi boses ng paggamot, kundi boses ng kamatayan. Isang matinding panginginig ang dumaan sa buong katawan ni Inigo, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang naririnig niya. Napakapit siya ng mas mahigpit sa notebook hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa selyadong balat nito. Ang bawat salita ni Doña Isabel ay tila isang sampal na nag-iwan ng pulang marka sa kanyang murang isipan. Paano nagagawang itaboy ng isang lola ang sarili ng dugo at laman sa gitna ng isang gabing walang awa? Dahan-dahang umatras si Inigo, halos hindi marinig ang kanyang mga hakbang sa malamig na sahig. Ang kanyang dibdib ay dumaragundong sa lakas ng tibok ng puso, parang isang ibong desperadong naghahanap ng laya. Sa bawat paghinga, sumisingaw ang amoy ng gamot at pangamba. At sa ilalim ng lahat ng iyon, ang sariwang amoy ng ulan na tila nag-aabang sa labas. Nang marating niya ang likurang bahagi ng ospital, doon sa tabi ng mga basurahan, kung saan itinatambak ang mga gamit na wala ng halaga, nakita niya ang isang maliit na karton. Walang pag-aalinlangan, lumapit ang bata. Doon, sa loob ng manipis na karton, nakita niya ang isang maliit na nilalang na binalot lamang ng isang pirasong basahan. Ang balat nito ay kulay asul na dahil sa lamig at ang mga munting daliri ay hindi na gumagalaw. Sa puntong yun, parang tumigil ang mundo para kay Inigo. Naalala niya ang boses ng kanyang ina. Ang mahinahong turo nito tungkol sa pag-ibig sa kapwa at ang sagradong tungkulin ng isang manggagamot. Ang notebook na hawak niya ay hindi lamang papel at tinta. Ito ay ang kanyang sandata laban sa kalupitan ng mundo. Inilapag ni Inigo ang kanyang notebook sa basang semento at dahan-dahang binuhat ang sanggol. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng buong mundo. Inilapit niya ang bata sa kanyang dibdib, sinusubukang ibahagi ang natitirang init ng kanyang sariling katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang gawin ang itinuro sa kanya. Ang dahan-dahang paghaplos, ang tamang pag-ihip ng hangin sa munting ilong at ang bulong ng isang panalangin hindi pa niya lubos na nauunawaan. Huwag kang bibitiw. Please, huwag kang bibitiw. Pagsusumamo niya sa wikang tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng hagulgol ng hangin at patak ng ulan sa bubong na yari sa yero, isang mahina at halos hindi marinig na tunog ang pumunit sa kadiliman. Isang uha, isang maliit na iyak na nagpapatunay na ang buhay ay mas matatag kaysa sa anumang plano ng masama. Ang sanggol ay huminga. Ang sanggol ay lumaban. Tumingala si Inigo sa langit. Ang mga luha niya ay humalo sa patak ng ulan na pumasok sa siwang ng bubong. Sa sandaling iyon,
Ang batang basurero ay naging isang tagapagligtas, ngunit habang yakap niya ang bata, isang malamig na tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Tila isang aninong hindi siya lulubayan. Bakit ang mga taong may lahat ng yaman sa mundo ang siyang may pinakamahirap na puso? Samantalang ang isang batang walang saplot sa paa ang siyang nakakakita ng halaga sa isang buhay na itinapon na. Nakatayo si Inigo sa gitna ng dilim, mag-isa at nanginginig, habang ang anino ni Doña Isabel ay tila nakamasid pa rin mula sa malayo. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa, ngunit ang notebook sa kanyang tabi at ang buhay sa kanyang bisig ang magiging tanging liwanag sa mahabang kalsada ng nabutas. Ang putik sa aking mga kuko ay ang tinta na sumulat ng iyong kinabukasan, Amara. Huwag mong ikahiya ang amoy ng basura dahil iyan ang nagdala sa iyo sa amoy ng tagumpay. Ito ang madalas na ibulong ni Inigo habang pinagmamasdan niya ang kanyang kapatid na si Amara na nag-aaral sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang gasera. Lumipas ang 25 taon, ngunit ang bawat gabi sa Navotas ay tila isang mahabang pakikipaglaban sa gutom at pagod. Para kay Inigo, ang bawat piraso ng bakal at plastik na kanyang kinakalakal sa tambak ay katumbas ng isang pahina sa mga libro ng medisina na binabasa ni Amara. Ang kanyang mga kamay, na dati ay maliliit at nanginginig, ngayon ay magaspang, puno ng kalyo at nangingitim sa dumi na hindi na kayang alisin ng kahit anong sabon. Sa loob ng kanilang munting barong-barong na nakatayo sa itaas ng estero, si Maribel, ang dating nurse na tumulong sa kanila, ay tahimik na nagluluto ng tuyo. Ang usok mula sa kalan ay humahalo sa amoy ng burak sa labas, ngunit sa loob ng 4 na dingding na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, mayroong isang pangarap na mas lalong nagliliyab. Si Maribel ang naging ina sa kanilang dalawa, ang boses ng katwiran kapag ang kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa isipan ni Inigo. Kuya, stop working double shifts sa pier. Graduate na ako. Ako na dapat ang nag-aalaga sa'yo. Malambing na sabi ni Amara habang tinutulungan ng kapatid na tanggalin ang mabigat na sako sa likuran nito. Nginitian siya ni Inigo, isang nangiting pilit na itinatago ang hapdi sa kanyang dibdib. Kulang pa ito, Amara. Ang pagiging doktor ay hindi lang tungkol sa diploma. Kailangan mong maging matatag bago ka pumasok sa mundo ng mga mayayaman. I want you to have everything na hindi ko nagkaroon. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may isang lihim na pilit na ikinukubli ni Inigo. Sa tuwing malalim ang gabi, ang kanyang paghinga ay nagiging isang mabigat at pasutsot na tunog, tila may mga bubog sa loob ng kanyang baga. Ang alikabok ng Navotas at ang mga kemikal mula sa tambak ay dahan-dahang kumikitil sa kanyang buhay. Alam niyang hiram na lang ang kanyang panahon, ngunit bawat segundo ay itinataya niya para sa kinabukasan ng sanggol na nailigtas niya sa basurahan. Dumating ang araw na pinakahihintay. Nakatayo si Amara sa harap ng malaking salamin ng kanilang barong-barong. Suot ang kanyang puting coat. Ang puti nito ay tila isang nakabubulag na liwanag sa gitna ng kadiliman ng kanilang paligid. Habang isinusuot niya ang kanyang stethoscope, isang regalo na pinag-ipunan ni Inigo sa loob ng 3 taon. Naramdaman ni Amara ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito bigat ng takot, kundi bigat ng utang na loob na alam niyang hindi niya kailanman mababayaran. Mag-ingat ka roon, Amara, payo ni Maribel habang inaayos ang kwelyo ng dalaga. Ang Montoya Medical Center ay hindi lang isang ospital. It is a battlefield. Huwag mong hahayaang tapakan nila ang pagkatao mo dahil lang sa kung saan ka nanggaling. Tumango si Amara, ngunit sa kanyang isipan, may isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Sa tuwing naririnig niya ang pangalang Montoya, may isang kakaibang pintig sa kanyang puso, isang pakiramdam ng pagkaulila na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam na ang ospital na kanyang papasukan ay pag-aari ng pamilyang nagtapon sa kanya at ang lupang kanyang tatapakan ay puno ng mga lihim na dugo
at luha ang nagdidilig. Nang makarating si Amara sa lobby ng Montoya Medical Center, tila huminto ang kanyang mundo. Ang kinang ng mga chandelier at ang kintab ng marmol na sahig ay malayo sa putik ng nabotas. Habang naglalakad siya patungo sa HR department, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa elevator. Siya ay nakaupo sa isang high-tech na wheelchair. Ang kanyang mukha ay bakas ng karamdaman, ngunit may nanatiling awtoridad sa kanyang mga mata. Ito si Leandro Montoya. Ang lalaking ang buhay ay tila isang malaking palaisipan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, napatigil si Leandro nang makita ang dumadaang dalaga. Mayroong isang bagay sa mga mata ni Amara, isang pamilyar na kislap na tila nakita na niya sa isang panaginip na kay tagal na niyang pilit na inaalala. Sino ang babaeng iyon? Mahinang tanong ni Leandro sa kanyang aide. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi niya mapangalanan. Sa kabilang dako, si Doña Isabel ay nakamasid mula sa itaas na palapag. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas ng balkonahe. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at takot habang nakatingin sa puting coat na suot ni Amara. Sa loob ng 25 taon, akala niya ay nabaon na ang lihim sa ilalim ng lupa. Ngunit ang multo ng nakaraan ay narito na, naglalakad sa sarili niyang pamamahay. Dahan-dahang humarap si Amara sa direksyon ni Leandro at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang kuryente ng hindi kilalang koneksyon ang dumaoy sa kanilang dalawa. Isang pagtatagpo na itinakda ng tadhana at pinatibay ng mga sakripisyo ng isang basurero. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, isang malakas na tunog ng pag-ubo ang narinig sa isipan ni Amara. Ang tunog ng paghihirap ni Inigo na naiwan niya sa dampa. Ang kanyang tagumpay ay may kapalit at ang presyong yon ay maaaring mas mataas pa kaysa sa inaasahan niya. Ang dugo ay hindi marunong magsinungaling. Kahit napilitin itong itago sa ilalim ng pinakamagarbong kasuotan at pinakamabinging katahimikan. Sa loob ng malawak at malamig na silid ng Montoya Medical Center, nararamdaman ni Amara ang bawat titig ng mga tao sa paligid. Siya ay isang hamak na resident doctor lamang, isang aninong naglalakad sa gitna ng mga higante sa mundo ng medisina. Ngunit sa araw na ito, ang kapalaran ay may ibang plano. Habang isinasagawa ang grand rounds, biglang nakitang humawak sa kanyang dibdib si Leandro Montoya. Ang kanyang mukha ay namuti, ang kanyang mga labi ay nangitim, at bago pa man makakilos ang sinuman, bumagsak ang makapangyarihang haligi ng mga Montoya sa malamig na sahig. Code Blue! Dalhin ang defibrillator! Sigaw ni Dr. Clarissa, ang mayabang na pamangkin ni Doña Isabel. Ngunit sa gitna ng taranta, ang mga kamay ni Clarissa ay nanginginig. Ang protocol na alam niya ay tila nawala sa kanyang isipan dahil sa takot na mamatay ang nag-iisang tagapagmana ng ospital sa kanyang mga kamay. Sa kabilang dako, lumapit si Amara. Walang pag-aalinlangan, lumuhod siya sa tabi ng matanda. Hindi siya tumingin sa mamahaling relos ni Leandro o sa ginto nitong kwintas. Ang nakikita niya ay isang taong naghihingalo. Naalala niya ang sinabi ni Inigo. Ang puso ay tila isang makina na kung minsan ay kailangan lang ng tamang kompas upang muling tumakbo. Sinimulan niya ang chest compressions. Ang kanyang bawat pagdiin ay may kasamang panalangin at teknikal na katumpakan na hindi itinuturo sa mga mamahaling paaralan. Anong ginagawa mo? Umalis ka riyan. Ikaw na basura. Bulyaw ni Clarissa, ngunit hindi siya pinakinggan ni Amara. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang isang lalaki. Matikas, may malalim na mga mata, at may aura ng kalmado sa gitna ng bagyo. Ito si Rafael Montoya, ang legal na tagapagmana, at ang itinuturing na kanang kamay ni Leandro. Tumigil ang mundo ni Rafael nang makita niya ang isang estrangherong babae na buong tapang na nilalabanan ang kamatayan upang iligtas ang kanyang ama. Nakita niya ang butil ng pawis sa noo ni Amara
At ang determinasyon sa mga mata nito na tila isang anghel na bumaba mula sa langit ng Navotas. Hayaan niyo siya. Ang baritono at autoritatibong boses ni Rafael ang nagpatahimik sa lahat. Lumapit siya sa tabi ni Amara at sa isang pagkakataon, ang kanilang mga balat ay bahagyang nagdampi. Isang kuryente ng hindi maipaliwanag na damdamin ang dumaoy sa kanilang dalawa. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Amara ang init ng presensya ni Rafael. Isang init na tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Isang malalim na paghinga ang lumabas mula sa mga labi ni Leandro. Ang kanyang puso ay muling tumibok. Ang monitor ay nagpakita ng regular na ritmo ng buhay. Tumingala si Amara kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng relief. Doon, sa gitna ng amoy ng antiseptic at tunog ng mga makina, nagsimula ang isang tahimik na ugnayan. Isang kilig na nabuo hindi sa matatamis na salita, kundi sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit ang tagumpay na ito ay may kaakibat na panganib. Sa pintuan ng silid, nakatayo si Doña Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Hindi ang kaligtasan ni Leandro ang kanyang iniisip, kundi ang paraan ng paghawak ni Amara sa dibdib ng kanyang anak. Ang paraan ng paggalaw ng mga kamay nito ay eksaktong katulad ng paraan ng paggamot ni Celestine, ang babaeng pilit niyang binura sa kasaysayan ng mga Montoya. Sino ang babaeng yan? Tanong ni Isabel kay Clarissa sa isang boses na kasing lamig ng bangkay. Siya po si Amara, ang bagong resident mula sa Navotas sa Lola. Sagot ni Clarissa na may halong inggit at galit. Ang pangalang Amara ay tila isang sumpa sa pandinig ni Isabel. Sa kanyang isipan, nagbalik ang imahe ng isang sanggol na binalot sa basahan at itinapon sa basurahan 25 taon na ang nakalilipas. Imposible, bulong niya sa sarili. Ngunit ang tibok ng kanyang sariling puso ay nagsasabi ng katotohanan na pilit niyang itinatanggi. Ang batang akala niya ay pinatay na ng ulan at gutom ay nagbalik. At ngayon ay hawak nito ang buhay ng taong pinakamahalaga sa kanya. Habang naglalakad si Amara palabas ng silid, hinarangan siya ni Rafael. Doctor, thank you. I don't even know your name. Malumanay na sabi nito. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa kaluluwa ng dalaga. Amara po, Sir Rafael. Sagot niya ng may paggalang, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ng lalaki. Hindi alam ni Amara na habang nagsisimulang mamukadkad ang isang bawal na pag-ibig sa pagitan nila ni Rafael, ang kanyang bawat hakbang ay binabantayan na ng isang malupit na lola na handang pumatay muli upang manatiling malinis ang pangalan ng mga Montoya. Ang pintig ng dugo ay narinig na at ang giyera sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay opisyal na nang nagsimula. Amara, huwag kang iiyak kapag wala na ako. Ang mga luhang iyan ay dapat ilaan sa mga pasyenteng hindi mo naisalba, hindi sa isang basurerong tapos na ang misyon sa mundo. Ang mga salitang iyon na binigkas ni Inigo sa gitna ng kanyang paghahabol ng hininga ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humahati sa puso ni Amara. Pag-uwi niya mula sa ospital, bit-bit ang ligaya ng pagliligtas kay Leandro at ang tamis ng pagtatagpo nila ni Rafael ay isang malamig na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Sa loob ng kanilang munting dampa sa Navotas, nakahiga si Inigo sa banig. Ang kanyang mukha ay kasing kulay na ng abo at ang bawat paghinga niya ay isang malakas na pakikipaglaban sa kamatayan. Agad na lumapit si Amara. Ang kanyang puting coat ay nadumihan ng alikabok ng sahig habang lumuluhod siya sa tabi ng kapatid. Hinawakan niya ang mga kamay ni Inigo, ang mga kamay na naghukay sa basura upang may maipakain sa kanya, ang mga kamay na nagpaitaas sa kanya sa kinalalagyan niya ngayon. Ang mga kamay na yon ay malamig na, tila nawawala na ang alab ng buhay.
Kuya, huwag kang magsalita ng ganyan. Dadalhin kita sa ospital. Ako ang gagamot sa'yo, kuya. Please. Pagsusumamo ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot. Umiling si Inigo ng bahagya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng talino at liksi, ngayon ay malabo na at nakatingin sa kawalan. Sa pamamagitan ng kanyang natitirang lakas, inabot niya ang ilalim ng kanyang unan na yari sa pinagtagpi-tagping tela. Inilabas niya ang lumang notebook, ang selyadong kasaysayan na sadyang itinago niya sa loob ng 25 taon. Kunin mo ito, Amara. Bulong ni Inigo. Ang bawat salita ay may kasamang tunog ng paghirap ng kanyang mga baga. Dito nakasulat ang lahat. Ang yaman na hindi ko maibibigay sa iyo. Ang katotohanan na ninakaw nila sa iyo. Hindi ka anak ng Navotas, Amara. Ang dugong dumadaloy sa mga ugat mo ay galing sa mga taong kinamumuhuyan, ang kahirapan. Napatitig si Amara sa notebook. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa panahon at may mga mantsa ng tuyong dugo at ulan. Naramdaman niya ang isang matinding panginginig sa kanyang buong pagkatao. Ano ang ibig mong sabihin, kuya? Sino ako? Sino ang mga magulang ko? Isang malakas na pag-atake ng paghihirap ang dumaan sa dibdib ni Inigo. Ang kanyang katawan ay naging matigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang sinusubukan niyang kumuha ng hangin. Humawak siya ng mahigpit sa braso ni Amara. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng dalaga. Gusto niyang sabihin ang pangalan. Gusto niyang isigaw ang katotohanan upang maprotektahan ang kanyang kapatid mula sa mga lobo ng pamilya Montoya. Ang mga Ngunit ang hangin ay tuluyan ng ipinagkait sa kanya. Ang tunog ng kanyang paghinga ay biglang huminto, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila lumamon sa buong barong-barong. Ang kamay ni Inigo na nakahawak kay Amara ay dahan-dahang lumaylay, bumagsak sa banig ng walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, nakatingin sa langit-langitang yari sa yero, tila naghahanap pa rin ng katarungan para sa batang iniligtas niya sa gitna ng bagyo. Kuya? Kuya Inigo. Ang sigaw ni Amara ay pumunit sa katahimikan ng gabi sa Naboa. Niyakap niya ang malamig na katawan ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mukha ni Inigo na ngayon ay payapa na. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lamang basta lungkot. Ito ay ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang taong naging pader niya laban sa lahat ng unos ay wala na. Sa labas, ang tunog ng alon sa baybay ng Navotas ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Si Maribel, nakakapasok lamang, ay napasandal sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang pinagmamasdan ang magkapatid. Ang lihim na pilit nilang itinago ay naiwan na sa mga kamay ng isang dalagang wala pang malay sa panganib na naghihintay sa kanya. Nanatiling nakaluhod si Amara. Yakap ang lumang notebook sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang huling salitang hindi natapos ni Inigo ay ang susi sa kanyang impyerno at sa kanyang kaligtasan. Ang pangalang Montoya ay nanatiling nakasabit sa hangin. Isang bulong na hindi pa naririnig, isang bagyo na handang sumira sa lahat ng kanyang pinakamamahal. Paano niya haharapin ang bukas kung ang taong nagturo sa kanya kung paano mabuhay ay iniwan siya sa gitna ng isang madilim at hindi kilalang nakaraan? Ang notebook ay mabigat, kasing bigat ng mga lihim na handa ng sumabog. Hindi dahil nakasuot ka ng puting coat, ay kasing level mo na kami. Tandaan mo, Amara, amoy basura ka pa rin kahit anong bango ng sabon ang gamitin mo. Ang boses ni Dr. Clarissa ay tumagos sa malamig na hangin ng locker room. Kasing talim ng scalpel at kasing pait ng lason. Nakatayo si Amara sa harap ng kanyang locker, ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga pa mula sa paglibing kay Inigo noong nakaraang araw. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag sa kaunting hipos ng hangin
Ngunit narito siya, pilit na bumabangon dahil alam niyang iyon ang gusto ng kanyang kapatid. Dahan-dahang hinaplos ni Amara ang kanyang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg. Isang saglit, tila naramdaman niya ang amoy ng usok at pagmamahal ni Inigo sa kagamitang yonin. Ang golden moment na nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag sumagot sa pangungutya ni Clarissa. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang presensya ay sapat na upang mainis ang mga taong nakapaligid sa kanya. Dr. Clarissa, nandito po ako para magtrabaho, hindi para makipag-away. Mahinahong sagot ni Amara. Bagaman ang kanyang boses ay may bahid ng panginginig. Iniiwas niya ang kanyang tingin at sinimulang ayusin ang kanyang mga gamit. Ngunit hindi siya tinantanan ng babaeng itinuturing siyang kaaway. Work? O baka naman naghahanap ka lang ng susunod na mabibiktima? Nakita ko kung paano mo tiningnan si Rafael kahapon. Isang basurerang nagpapanggap na prinsesa. How pathetic. Dagdag ni Clarissa habang naglalakad palapit kay Amara. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila bawat pintig ng isang nagbabadyang panganib. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Doña Isabel sa anino ng hallway, pinapanood ang bawat galaw ng dalawa. May hawak siyang isang maliit na pouch na yari sa mamahaling velvet. Sa loob nito ay ang kanyang paboritong brilyanteng brooch, isang relic ng pamilya Montoya na may malaking halaga. Sa isang senyas ng kanyang mga mata kay Clarissa, ang plano ay nagsimulang umikot. Habang abala si Amara sa pag-aasikaso ng isang emergency patient sa kabilang ward, mabilis na pumasok si Clarissa sa locker room. Gamit ang master key na ibinigay ni Isabel, binuksan niya ang locker ni Amara. Isinilid niya ang brilyanteng brooch sa loob ng bulsa ng bag ni Amara, kasama ang ilang bote ng mamahaling gamot na kinuha mula sa pharmacy. Walang nakakita, walang nakarinig, kundi ang malalamig na pader ng ospital. Makalipas ang ilang oras, isang kaguluhan ang sumiklab sa main lobby. Ang boses ni Doña Isabel ay narinig ng lahat, puno ng galit at awtoridad. Nawawala ang aking brooch. Isang pamanang hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Siguradong may magnanakaw sa loob ng ospital na ito. Agad na dumating ang security team. Sa utos ni Rafael, nalabag sa kanyang loob ngunit kailangan dahil sa panggigipit ng kanyang lola, ay hinalughog ang lahat ng gamit ng mga staff. Nakatayo si Amara sa gilid, kampante sa kanyang konsensya hanggang sa marating nila ang kanyang locker. Nang buksan ang kanyang bag, ang kinang ng brilyante ay tila isang mapanghusgang mata sa ilalim ng mga fluorescent light. Kasunod niyon ay ang pagbagsak ng mga bote ng gamot sa sahig na lumikha ng tunog na tila hudyat ng kamatayan ng kanyang karera. Hindi sa akin iyan. Bulong ni Amara. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tumingin siya kay Rafael, naghahanap ng kahit isang kislap ng tiwala. Ngunit ang mukha ni Rafael ay puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Amara, paano mo ito nagawa? Mahinang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang mabigat na bato na dumagan sa dibdib ng dalaga. Sabi ko na nga ba, ang basura ay mananatiling basura. Sigaw ni Clarissa. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Magnanakaw ka na, mamatay tao ka pa sa mga gamot na ninakaw mo. Lumapit si Doña Isabel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa katuwaan habang pinagmamasdan ang pagbagsak ni Amara. Dalhin siya sa opisina ng pulisya. Hindi nararapat ang mga katulad niya sa pamilyang ito o sa mundong ito. Naramdaman ni Amara ang paghawak ng mga gwardiya sa kanyang mga braso. Sa bawat hakbang niya palabas ng ospital, nararamdaman niya ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga kasamahan. Ang puting coat na pinangarap ni Inigo para sa kanya ay tila naging isang mabigat na tanikala ng kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa kanyang bulsa, isang lumang litrato ni Inigo na nakangiti. Natapakan ito ng isa sa mga gwardiya na dumihan ng putik at naiwan sa malamig na sahig. Bakit sa tuwing sinusubukan niyang lumipad, palaging may humihila sa kanya pabalik sa putik?
Ang katarungan ba ay para lamang sa mga may ginto, at ang parusa ay para lamang sa mga katulad niyang ang tanging yaman ay dangal? Akala ko ikaw ang luna sa lumbay ko, Amara. Pero ikaw pala ang laso na dahan-dahang wawasak sa dangal ng pamilya ko. Ang mga salitang iyon ni Rafael ay tila mga bubog na bumaon sa puso ni Amara habang nakatayo sila sa loob ng opisina ng administrasyon. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na tensyon sa pagitan nila. Sa lamesa ay nakalatag ang mga dokumento ng kanyang pagkakasuspinde, isang formal na hatol na nag-aalis sa kanya ng karapatang maging doktor, ang tanging pangarap na pinagbuwisan ng buhay ni Inigo. Sa sulok ng silid, nakaupo si Doña Isabel na tila isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang mga kamay ay mahinahong nakapatong sa kanyang kandungan, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kislap ng tagumpay. Rafael, apo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Malambing ngunit mapanlinlang na saad ng matanda. Sadyang may mga tao lang na kahit anong bihis mo ng kabutihan, ang likas na dumi sa kanilang pagkatao ay mangingibabaw pa rin. She manipulated your kindness, Rafael. Ginamit niya ang awa mo para makapagnakaw sa atin. Tumingin si Amara kay Rafael, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kahit kaunting tiwala. Rafael, makinig ka sa akin. Look at me. Please, hindi ko kayang gawin iyan. Alam mo kung gaano ko pinahalagahan ang trabaho ko rito, ang mga gamot na yon, ang brooch. Hindi ko alam kung paano napunta sa gamit ko yan. Ngunit umiwas ng tingin si Rafael. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa dalaga. Ang CCTV footage na sadyang pinutol sa tamang bahagi. Ang mga saksing binayaran ni Isabel. At ang katotohanang galing siya sa nabotas. Sa mundo ng mga Montoya, ang katotohanan ay binibili at ang hustisya ay para lamang sa mga may pangalan. Umalis ka na, Amara. Mahinang sabi ni Rafael. Ang boses niya ay basag, ngunit puno ng pait. Huwag mo na kaming antayin na tawagin pa ang mga pulis. Consider this my last act of mercy para sa lahat ng tulong mo kay Papa. But from this moment on, you are nothing to this hospital, and you are nothing to me. Naramdaman ni Amara ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang mga gamit. Ang stethoscope na regalo ni Inigo ay tila biglang naging mabigat sa kanyang leeg. Wala siyang sinabing anuman. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang huling sandata ng dangal laban sa mga mapang-aping Montoya. Sa kanyang paglabas ng ospital, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Isang malakas na kulog ang gumising sa katahimikan, kasunod ang pagbuhos ng ulan na tila walang katapusan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay kasing lamig ng pagtalikod sa kanya ni Rafael. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang puting coat ay unti-unting nababasa at nadidikit sa kanyang katawan, tila isang balat na gusto na niyang hubarin. Napaupo si Amara sa gilid ng kalsada, malapit sa isang abandonadong waiting shed. Ang tunog ng ulan sa bubong na yari sa yero ay nagpaalala sa kanya sa gabing isinilang siya. Ang gabing ayon kay Maribel ay puno rin ng bagyo at dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, wala si Inigo upang yakapin siya. Wala si Inigo upang sabihing magiging maayos din ang lahat. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang lumang notebook ni Inigo na bahagyang nabasa na rin ng ulan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang mga pahina. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang piraso ng papel ang nalaglag mula sa likurang bahagi ng notebook. Ito ay isang sulat kamay na resibo mula sa isang lumang punerarya at sa ilalim nito ay may nakasulat na mga numero na tila isang code o petsa. Ano ito, kuya? Bulong niya sa gitna ng kanyang hikbi. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luha, ngunit ang determinasyon ay muling nagniningas sa kanyang dibdib. Habang ang baha ay nagsisimulang tumaas sa paligid ng kanyang mga paa,
Isang anino ng sasakyan ang huminto sa malayo. Ang liwanag ng headlights nito ay tila isang mapanghusgang mata sa gitna ng dilim. Hindi alam ni Amara kung ito ay kaibigan o kaaway, ngunit isa lang ang sigurado niya. Ang ulan na ito ay hindi magtatagal at ang putik na ipinahid nila sa kanyang pangalan ay siyang magiging lunas na gagamutin niya sa kanyang pagbabalik. Niyakap ni Amara ang notebook ni Inigo ng mahigpit. Ito na lamang ang tanging natitira sa kanya. Ang kanyang lisensya ay kinuha. Ang kanyang dangal ay dinungisan. At ang lalaking minahal niya ay tinalikuran siya. Ngunit sa ilalim ng bagyong ito, ang tunay na Amara Celestine ay nagsisimula pa lamang Ang pinakamasakit na uri ng bulag ay hindi ang mga walang paningin, kundi ang mga taong nakatingin na sa katotohanan, pero pinipiling ipikit ang kanilang mga mata dahil sa takot. Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na paulit-ulit na naririnig ni Amara sa kanyang isipan habang tinatahak niya ang madilim at bahaing eskinita ng nabotas. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang kanyang mga sapatos ay puno na ng maruming tubig. Ngunit hindi niya nararamdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na kagustuhang malaman kung sino ba talaga siya. Bakit kailangang mamatay ni Inigo na may mga salitang hindi natapos? Bakit ang kanyang buhay ay tila isang puzzle na sadyang kinalat ng isang malupit na tadhana? Pagdating niya sa kanilang dampa, nadatnan niya si Maribel na nakaupo sa tabi ng isang maliit na altar. Ang usok mula sa kandila ay dahan-dahang umaakyat sa hangin, lumilikha ng mga aninong tila sumasayaw sa dingding. Nang makita ni Maribel ang kalagayan ni Amara, basang-basa, namumutla, at hawak ang notebook na tila ito ang kanyang huling hininga, ay agad na nakaramdam ng kaba ang matandang nurse. Amara, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-aalalang tanong ni Maribel habang mabilis na kumukuha ng tuyong tuwalya. Hindi sumagot si Amara. Sa halip, inilapag niya ang notebook sa harap ni Maribel at itinuro ang lumang resibo na nahanap niya. Nay Maribel, sabihin niyo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari 25 taon na ang nakalilipas? Bakit may resibo ng punerarya para sa isang sanggol na hanggang ngayon ay humihinga at nasa harap niyo? Nabitawan ni Maribel ang tuwalya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa mapanghusgang tingin ni Amara. Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay naging kasing bigat ng isang malaking bato. Tanging ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong na yero ang naririnig, isang ritmo na tila nagpapaalala sa isang gabing pilit na ibinabaon sa limot. Nay, please, nawala na sa akin ang lahat. Ang trabaho ko, ang dangal ko, pati si Rafael. Tinalikuran na ako. Kung hindi niyo pa sasabihin ang totoo, baka pati ang sarili ko ay mawala na rin sa akin. Pagmamakaawa ni Amara, ang kanyang boses ay basag sa pagitan ng hikbi at determinasyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maribel. Lumapit siya sa isang lumang baul sa sulok ng silid. Mula roon, inilabas niya ang isang maliit na kahon ng sapatos. Nang buksan ito ni Amara, nakita niya ang isang munting medyas na kulay puti, ngunit nanilaw na sa tagal ng panahon. Mayroon din itong burda ng isang maliit na korona at ang mga letrang CM, Celestine Montoya. Bulong ni Maribel, ang kanyang mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Iyan ang pangalan ng nanay mo, Amara? Siya ang babaeng dinala ni Inigo sa ospital matapos ang isang malagim na aksidente. Noong gabing iyon, idineklara kang patay ng sarili mong lola, si Doña Isabel. Iniutos niyang itapon ka sa basura dahil para sa kanya, isa kang malas sa kanilang pamilya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Amara. Ang bawat salita ni Maribel ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang buong pagkatao. Ang lola na nagpahiya sa kanya, ang pamilyang nagtapon sa kanya, sila pala ang kanyang tunay na dugo at laman.
Inigo saved you, Amara. Hindi siya pumayag na mamatay ka sa lamig. Pinili niyang maging magnanakaw ng buhay para lang mabuhay ka. Ipinagpalit niya ang sarili niyang pangarap para lang maging doktor ka at mahanap mo ang katarungang ipinagkait sa iyo. Dagdag ni Maribel habang hinahawakan ng mga kamay ni Amara. Dahan-dahang binuklat ni Amara ang notebook ni Inigo sa gitnang bahagi. Doon, may mga pahinang nakadikit. Nang dahan-dahan niyang paghiwalayin ang mga ito, tumambad sa kanya ang isang dokumento. Ang orihinal na birth certificate na hindi na irehistro, ngunit may pirma ng doktor na nagpaanak sa kanyang ina. Sa ilalim ng pangalan ng ama, nakasulat ang isang pangalang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Leandro Montoya, basa ni Amara sa isang boses na halos hindi marinig. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang lalaking iniligtas niya sa ospital, ang lalaking tinitingala niya bilang inspirasyon, ay ang ama na hindi alam na siya ay buhay. At si Rafael, ang lalaking minahal niya, ay ang taong lumaki sa pwestong dapat ay sa kanya. Tumayo si Amara, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang kakaibang liwanag. Hindi na ito ang ilaw ng isang biktima, kundi ang apoy ng isang mandirigma. Hindi sapat ang pag-iyak na Maribel. Ang notebook na ito ang magiging sandata ko. Isusulat ko ang bagong kabanata ng buhay ko. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong maririnig ng buong mundo ang iyak ng batang itinapon nila sa basura. Ngunit sa labas ng kanilang dampa, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang bintana nito ay bumaba. At ang mga mata ni Clarissa ay nakatitig sa liwanag ng gasera sa loob ng barong-barong. May hawak siyang cellphone at may kausap sa kabilang linya. Nahanap ko na siya, Lola, at mukhang alam na niya ang lahat. Ano ang susunod nating gagawin? Ang sagot sa kabilang linya ay isang malamig na katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Isang bagong panganib ang naghihintay kay Amara. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang dangal ang nakataya, kundi ang mismong hininga na pilit na isinalba ni Inigo. Ang pinakamahirap na hakbang ay hindi ang paglayo sa sakit, kundi ang pagbabalik sa lugar kung saan ka unang dinurog upang muling mabuo ang iyong pagkatao. Habang nakatayo si Amara sa harap ng naglalakihang gintong gate ng mansyon ng mga Montoya, tila bumabalik sa kanyang pandinig ang hagulgol ng hangin noong gabing itinapon siya sa basurahan. Ang bawat bakal na rehas ay tila mga pangil ng isang halimaw na handang lumamon sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang sanggol na walang laban. Hawak niya ang pekeng dokumento ng isang pribadong nurse, isang pagbabalat kayo na binuo nila ni Maribel upang makapasok sa balwarte ng kanyang mga kaaway. Nabalitaan niya ang mabilis na paghina ng katawan ni Leandro. Sa kabila ng yaman ng mga Montoya, tila walang gamot na tumatalab sa misteryosong sakit ng kanyang ama. Alam ni Amara ang katotohanan. Ang lason ay hindi lamang nasa hangin ng mansyong ito, kundi nasa mga kamay na nagpapakain kay Leandro. Dahan-dahang bumukas ang gate na lumikha ng isang mabigat na tunog ng pagkiskis ng bakal sa semento na tila isang babala. Naglakad si Amara sa malawak na hardin. Ang kanyang mga hakbang ay maingat at walang tunog sa mamahaling damo. Nakasuot siya ng simpleng uniforme ng nurse. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mukha ay natatakpan ng salamin na hindi naman niya kailangan. Pagpasok niya sa malaking pintuan, ang amoy ng mamahaling pabango at insenso ay agad na sumalubong sa kanya. Ngunit sa ilalim niyon, nalanghap ni Amara ang pamilyar na amoy ng pagkabulok, ang amoy ng mga lihim na pilit na itinatago. Ikaw ba ang bagong nurse na ipinadala ng agency? Isang boses na puno ng pagmamataas ang bumasag sa kanyang iniisip. Napalingon si Amara at nakita si Rafael. Ang lalaking dati ay tinitingnan siya ng may paghanga. Ngayon ay nakatingin sa kanya bilang isang estranghero. Ang mga mata ni Rafael
ay malalim ang itim na bilog sa ilalim, bakas ang puyat at pag-aalala para sa kanyang ama. Hindi siya nakilala ni Rafael dahil sa kanyang ayos at marahil dahil sa paniniwala nitong si Amara ay nagtatago na sa kahihiyan sa nabutas. Opo, sir. Ako po si Nurse Mary. Mahinang sagot ni Amara. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Siguraduhin mong gagawin mo ang trabaho mo ng maayos. Ayaw ko ng mga palpak sa pamamahay na ito. Malamig na saad ni Rafael bago tumalikod at naglakad paakyat sa hagdan. Naramdaman ni Amara ang isang golden moment sa kanyang dibdib. Habang paakyat siya sa hagdan, hinawakan niya ang bulsa ng kanyang uniforme kung saan nakatago ang isang maliit na piraso ng tuyong rosas mula sa puntod ni Inigo. Ang munting alaala na ito ang nagpaalala sa kanya na hindi siya narito para sa pera o para kay Rafael, kundi para sa katarungang matagal na ipinagkait. Nang marating niya ang silid ni Leandro, ang dilim sa loob ay tila isang mabigat na kumot. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga medikal na aparato na lumilikha ng regular na tunog ng pagtibok, tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng isang buhay. Nakahiga si Leandro, payat at walang malay. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib na halos hindi na gumagalaw sa paghinga. Lalapit na sana si Amara nang biglang bumukas ang pinto sa kabilang panig. Pumasok si Doña Isabel, may dalang isang maliit na baso ng tsa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang estatwa ng yelo na hindi natutunaw ng init ng araw. Bago ka rito, hindi ba? Tanong ni Isabel habang dahan-dahang lumalapit sa kama ni Leandro. Tandaan mo, nurse, sa mansyong ito, ang pinakamahalagang katangian ay ang pagiging bingi at pipi. Gawin mo lang ang utos ko at wala kang magiging problema. Pinanood ni Amara ang bawat galaw ng matanda. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Isabel habang inilalapag ang tsaa sa bedside table. May isang maliit na vial na mabilis na isinilid ng matanda sa kanyang bulsa matapos itong gamitin. Ang kumpirmasyon ng kanyang hinala ay nagdulot ng isang matinding galit sa puso ni Amara. Ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang kalmado. Opo, Doña Isabel, masunurin po ako, sagot ni Amara, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, dahan-dahang imulat ni Leandro ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang kalituhan, ang kanyang paningin ay dumapo sa mukha ni Amara. Isang mahinang bulong ang lumabas sa kanyang mga tuyong labi. Isang salitang nagpatahimik sa buong silid at nagpatindig sa balahibo ni Isabel. Celestine, ikaw ba iyan? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing talim ng isang patalim. Napalingon si Isabel kay Amara ng may matinding hinala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusubukang tignan ang mukha ng nurse sa ilalim ng suot nitong salamin. Ang nakaraan ay tila pilit na kumakawala sa kadena at ang unang lamat sa pader ng mga kasinungalingan ay nagsimula ng lumitaw. Uminom ka na, Leandro. Ito ang tanging magpapagaling sa iyo at magpapatigil sa mga multong nakikita mo. Ang boses ni Doña Isabel ay parang isang banayad na kanta. Ngunit para kay Amara, ito ay tunog ng isang humuhuning ahas na handang manuklaw. Nakatayo ang dalaga sa dilim ng sulok ng silid, pinapanood ang bawat patak ng tsaa na dahan-dahang pumapasok sa pagitan ng mga labi ng kanyang ama. Ang bawat paglunok ni Leandro ay tila isang hakbang papalapit sa hukay, at ang bawat ngiti ni Isabel ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng katotohanan. Nang lumabas ang matanda mula sa silid upang sagutin ang isang tawag, mabilis na kumilos si Amara. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Kinuha niya ang baso ng tsaa na may natitira pang kaunting likido. Inilapit niya ang kanyang ilong dito at doon, sa ilalim ng bango ng chamomile, nalanghap niya ang isang matapang at kakaibang amoy. Ang amoy ng digitalis na hinaluan ng lason ng isang partikular na halaman
na tanging diyang mga sanay sa medisina ang makakakilala. Isang matinding panginginig ang dumaan sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitingnan ng kanyang amang muling bumagsak sa isang malalim at hindi natural na pagkakatulog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang kaladkarin si Isabel palabas ng mansyong ito. Ngunit alam niyang sa oras na gawin niya iyon, siya ang lalabas na masama. Ang kapangyarihan ng mga Montoya ay isang pader na hindi basta-basta matitibag ng isang nurse na walang pangalan. Kinuha ni Amara ang isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa at isinalin doon ang natitirang tsa. Ito ang magiging ebidensya niya. Ito ang magiging patunay na ang reyna ng mga Montoya ay isang mamamatay tao. Ngunit bago pa man niya maitago ang vial, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ay lumikha ng isang mahabang anino sa sahig na tila isang kamay na handang sumakmal sa kanya. Mabilis niyang isinilid ang vial sa loob ng kanyang medyas at umayos ng tayo. Hindi si Isabel ang pumasok, kundi si Rafael. Ang kanyang muka ay puno ng pagod. Ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng ningning. Lumapit siya sa kama ng kanyang ama at hinawakan ng kamay nito. Isang eksenang nagdulot ng isang matinding hapdi sa dibdib ni Amara. Si Rafael ang nag-aalaga sa taong dapat ay siya ang nag-aalaga. Si Rafael ang may karapatan sa pagmamahal na ipinagkait sa kanya. Bakit tila lalong lumalala ang kalagayan niya, Nurse Mary? Mahinang tanong ni Rafael. Ang boses niya ay basag sa lungkot. Lahat ng pinakamagaling na doktor ay narito na. Pero bakit parang dahan-dahan siyang nauubos sa harap ko? Tiningnan ni Amara si Rafael. Sa ilalim ng suot niyang salamin, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo na mapansin ng lalaki ang katotohanan. Gusto niyang sabihin, Rafael, nilalason siya ng lola mo. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay, minsan po ang lunas ay hindi nanggagaling sa gamot, kundi sa pag-alis ng dahilan ng sakit. Napatitig si Rafael sa kanya. Mayroong isang bagay sa boses ni Nurse Mary na nagpaalala sa kanya kay Amara. Isang tono ng malasakit na hindi kayang pekein. Lumapit siya ng bahagya. Sapat na upang maamoy ni Amara ang pamilyar na bango ng kanyang pabango na hinaluan ng amoy ng ulan. Ang distansya sa pagitan nila ay naging kasing nipis ng isang hibla ng buhok. Sino ka ba talaga? Tanong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay tila naghuhukay sa kaluluwa ng dalaga. Bakit pakiramdam ko ay matagal na kitang kilala? Bakit ang mga salita mo ay tila may dalang pait na hindi ko maipaliwanag? Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Isang kumpas na tila nagsasabing gusto na niyang magpakilala. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang matinis na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Nurse, anong ginagawa mo dyan? At bakit mo kinakausap ang apo ko ng ganyang kalapit? Si Doña Isabel ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala at galit. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang litrato. Ang litrato ni Inigo na nahulog ni Amara sa ospital noong araw na pinalayas siya. Natigilan si Amara. Ang kanyang buong katawan ay naging matigas tila semento. Nakita niya ang pagliwanag ng pagkilala sa mga mata ni Isabel habang inihahambing ng matanda ang litrato sa nurse na nasa harap niya. Ang hangin sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng tingga, tila isang bagyong handang sumabog sa loob ng 4 na dingding. Nahanap ko ito sa labas ng kwarto mo kanina, saad ni Isabel. Habang dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang niya ay tila isang tunog ng hatol. Isang maruming litrato ng isang basurerong pamilyar sa akin. Sabihin mo sa akin, Nurse Mary, ano ang kaugnayan mo sa mamatay taong si Inigo Alvaran? Naramdaman ni Amara ang malamig na pawis na gumuguhit sa kanyang likuran. Ang bitag ay dahan-dahang sumasara at ang lason sa loob ng baso ay tila naging maliit na bagay
kumpara sa panganib na kinakaharap niya ngayon. Kung malalaman ni Rafael ang katotohanan sa paraang ito, tuluyan na siyang mawawalan ng kakampi sa loob ng impyernong ito. Ang katotohanan ay parang brilyanteng ibinaon sa tambak ng basura. Kahit gaano mo karaming dumi ang itambak dito, ang kislap nito ay laging makakahanap ng paraan upang pasabugin ang kadiliman. Nanginginig ang kamay ni Doña Isabel habang iwinawagayway niya ang litrato ni Inigo sa harap ng mukha ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, isang galit na hinaluan ng matinding takot na ang kanyang binuong imperyo ng kasinungalingan ay dahan-dahan nang gumigiba. Sa gitna ng silid, nakatayo si Rafael, tila isang taong naliligaw sa sariling pamamahay. Palipat-lipat ang tingin sa kanyang lola at sa nurse na tinitingala niya. Sabihin mo, Mary, o kung sino ka mang impostora ka, sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay pumapalgapak sa mga pader ng silid. Ano ang relasyon mo sa lalaking ito? Ano ang balak mo sa pamilya ko? Dahan-dahang itinaas ni Amara ang kanyang kamay. Sa isang mabagal at determinadong galaw, tinanggal niya ang kanyang salamin. Inayos niya ang kanyang tayo, itinaas ang kanyang noo, at sinalubong ang mapanghusgang tingin ng matanda. Sa sandaling iyon, ang nurse na si Mary ay naglaho at ang Amara Celestine na may dugong Montoya ang lumabas. Amara, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagpapanggap? Hindi ako nagpapanggap upang manakit, Rafael, sagot ni Amara. Ang boses niya ay malumanay, ngunit kasing tibay ng nara. Nagpapanggap ako dahil ito lang ang tanging paraan upang maligtas ko ang aking ama mula sa kamay ng babaeng itinuturing mong lola. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lumapit si Amara sa bedside table at kinuha ang maliit na vial na itinago niya sa kanyang medyas. Itinaas niya ito upang makita ng lahat. Ang likido sa loob ay tila isang sumpa sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ito ang dahilan kung bakit hindi gumagaling si Sir Leandro, mariing sabi ni Amara habang tuwirang nakatitig kay Isabel. Ito ay tsa na hinaluan ng isang mapanganib na sangkap, isang bagay na unti-unting nagpapahina sa kanya. Isang lihim na pinanatili mo sa loob ng mahabang panahon dahil takot kang kapag tuluyan siyang makabawi, mabubunyag ang ginawa mo. 25 taon na ang nakalilipas. Sinungaling! Sigaw ni Isabel. Ngunit kahit pilit niyang itinatanggi, nanginginig ang kanyang katawan. Rafael, huwag kang maniniwala sa kanya. Isa siyang manlilinlang. Inutusan niya ang kapatid niyang basurero na nakawan tayo noon. At ngayon ay narito siya para ubusin ang yaman natin. Hindi magnanakaw ang kapatid ko. Sigaw ni Amara. Ang kanyang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa matinding galit. Si Inigo Alvaran ang nagligtas sa akin. Siya ang pumulot sa akin sa basurahan matapos mo akong ideklarang patay at ipatapon na parang dumi. Siya ang nagtrabaho ng marangal. Nagtiis ng gutom at alikabok. Para lang mapalaki ako at maging doktor. Isang doktor na ngayon ay maglalantad ng lahat ng baho mo. Inilabas ni Amara ang lumang notebook ni Inigo at ang mga dokumento ng DNA test na palihim niyang isinagawa gamit ang hibla ng buhok ni Leandro. Ipinukol niya ang mga ito sa paanan ni Isabel. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, tila mga dahon ng katotohanang hindi na kayang walisin ng kahit anong kapangyarihan. Basahin mo, Rafael. Basahin mo ang bawat sakripisyo ni Inigo. Tingnan mo ang resulta ng DNA. Pagmamakaawa ni Amara kay Rafael. Hindi ako kaaway. Ako ang batang itinapon sa nabotas dahil lang sa kasakiman ng isang matanda sa kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa mga papel. Habang binabasa niya ang mga ito, ang kanyang mukha ay naging isang larawan ng pagkawasak. Ang bawat salitang nakasulat sa notebook ni Inigo
ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan at matinding pagkamwal. Lola, totoo ba ito? Mahinang tanong ni Rafael. Itinapon mo ang sarili mong apo? Nilalason mo si Papa? Sa gitna ng tensyon, isang mahinang tunog ng paggalaw ang narinig mula sa kama. Ang mga daliri ni Leandro ay gumalaw at sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahan siyang naupo. Ang kanyang mga mata ay malinaw na, tila ang gulat at ang sigawan sa loob ng silid ang gumising sa kanyang natutulog na diwa. Nakatingin siya kay Amara at sa pagkakataong ito, hindi na siya naguguluhan. Amara Celestine, bulong ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pait at pangungulila. Anak ko, ang aking anak. Niyakap ni Leandro ang kanyang sarili habang tumitingin kay Isabel. Ang awtoridad na dati niyang taglay ay muling nagbalik. Lumabas ka sa mansyong ito, ina, at huwag ka nang babalik pa. Ang bawat segundo ng buhay ko na ninakaw mo, ang bawat luhang ibinuhos ng anak ko sa nabutas. Hinding-hindi ko yan mapapatawad. Napasandal si Doña Isabel sa pinto. Ang kanyang mukha ay bakas ng tila, isang pagkatalong wala nang balikan. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas ng mansyon. Isang hindi inaasahang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarissa na kanina pa nakatago sa gilid. May hawak na recorder sa kanyang kamay. Hindi lang si Lola ang babagsak ngayon, bulong ni Clarissa na may halong inggit. Kung mawawala ang yaman ng mga Montoya, sisiguraduhin kong wala ring maiiwan sa iyo, Amara. Ang pagdating ng mga pulis ay hindi para kay Isabel, kundi para sa isang bagong aligasyon na nakahanda ng pasabugin ang buong pamilya. Isang panibagong panganib ang sumulpot sa gitna ng kanilang tagumpay. Ang batas ng tao ay maaring mabili ng ginto, ngunit ang batas ng karma ay walang kinikilingan. Ito ay dumarating sa oras na akala mo ay ikaw na ang pinakamakapangyarihan. Ang bawat yabag ng sapatos ng mga pulis sa marmol na sahig ng mansyon ay tila tunog ng isang nagbabadyang hatol. Nakatayo si Clarissa sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang nakapanunuyang ng ngiti. Inaasahan niyang ang mga posas ay ilalapat sa mga kamay ni Amara dahil sa paratang ng panggagaya ng dokumento at ilegal na pagpasok sa mansyon. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay biglang naglaho nang makita niyang ang mga pulis ay hindi lumapit kay Amara, kundi sa kanyang lola na si Doña Isabel. Doña Isabel Montoya, arestado po kayo sa kasong frustrated murder at child abandonment. Ang boses ng opisyal ay kasing lamig ng gabi. Anong kaguluhan ito? Rafael, gawin mo ang paraan. Pamilya tayo. Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa halo-halong galit at takot. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling brilyante, ngayon ay nanginginig, habang dahan-dahang inilalapat ang bakal na posas. Ang tunog ng pagkandado nito ay tila isang huling hininga ng kanyang malayang buhay. Mabilis na bumaling si Clarissa sa kanyang lola. Ang kanyang katapatan ay biglang naglaho na parang bula. Officer, wala po akong kinalaman dyan. Si Lola lang ang may utang ng lahat. Pinilit niya lang akong sumunod sa mga plano niya. Ang pagtatraidor ni Clarissa ay tila isang huling sampal kay Isabel. Isang patunay na ang pamilyang binuo sa kasinungalingan ay madaling gumuho sa oras ng panganib. Tumingin si Amara kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa sa halip na galit. Ang pag-ibig na walang katapatan ay parang bahay na buhangin, Clarissa. Kahit gaano mo ito pilitin na itayo, isang alon lang ng katotohanan ang kailangan para ito ay maglaho. Dinala na ang dalawang babae palabas ng mansyon. Sa huling pagkakataon, lumingon si Isabel kay Amara. Sa kanyang mga mata, hindi na ang nurse na si Mary ang nakita niya,
kundi ang multo ni Celestine na nakangiti ng may kapayapaan. Napasigaw ang matanda. Isang sigaw ng matinding takot sa isang multo na siya rin ang gumawa. Ang kanyang sariling konsensya ang naging pinakamalupit niyang bilangguan. Nang tumahimik ang paligid, lumapit si Rafael kay Amara. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang kanyang noo ay nakayuko sa sobrang kahihiyan. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng babaeng pinangarap niyang makasama, ngunit tinalikuran niya sa oras ng pangangailangan. Amara, I'm so sorry. Mahinang sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Naging bulag ako. Pinili kong maniwala sa mga ebidensyang nakalatag sa harap ko kaysa sa tibok ng puso ko. I don't deserve your forgiveness, but I want you to know how much I regret everything. Dahan-dahang itinaas ni Amara ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Rafael. Naramdaman niya ang panginginig ng lalaki, isang panginginig na tila humihingi ng tulong. Rafael, ang sugat ay hindi naghihilom sa isang gabi lang. Ang tiwala ay parang baso. Kapag nabasag, mahihirap nang ibalik sa dati. Pero dahil kay Inigo, natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Isang golden moment ang namagitan sa kanila, sa gitna ng malawak at marangyang sala na ngayon ay tila napakalamlam. Muling nagtagpo ang kanilang mga kamay. Walang halik, walang mahigpit na yakap, kundi isang simpleng pagdampi ng mga palad na tila nagsasabing ang bukas ay maaari pang magkaroon ng kulay. Sa itaas na bahagi ng hagdan, nakatayo si Leandro. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod, ngunit may ngiti ng isang taong muling nakatagpo ng kanyang nawawalang kayamanan. Anak, Amara? Tawag niya. Lumapit si Amara sa kanyang ama at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng isang yakap na matagal na ipinagkait sa kanya. Hindi ito yakap ng isang Montoya, kundi yakap ng isang amang humihingi ng tawad sa bawat taon na wala siya sa tabi ng kanyang anak. Dad, tapos na po, bulong ni Amara habang nakasandal sa dibdib ng ama. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi ay tila naglilinis sa lahat ng putik na ipinahid sa kanyang pangalan. Ngunit habang nagaganap ang rekonsilyasyon, isang maliit na bagay ang nakita ni Amara sa sahig. Ang lumang notebook ni Inigo na bahagyang naapakan sa gitna ng kaguluhan. Pinulot niya ito at hinaplos ang selyadong balat. Kahit wala na si Inigo, ang kanyang presensya ay nananatili. Tila isang anghel na nakamasid mula sa langit ng nabutas, nakangiti dahil ang misyon niya ay ganap na nang natapos. Ang gabi ay malalim na, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Montoya, ang liwanag ng katotohanan ay nagsisimula pa lamang sumikat. Marami pang sugat ang dapat gamutin, marami pang alaala ang dapat ayusin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mag-isa si Amara. Ang pinakamagandang tanawin ay hindi ang kintab ng ginto sa loob ng isang mansyon, kundi ang ngiti ng mga taong dati ay walang boses, ngunit ngayon ay mayroon ng dahilan upang muling mangarap. Ilang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang bagyong yumanig sa pamilya Montoya. Ang sikat ng araw sa Navotas ay tila may dalang bagong pag-asa, habang ang amoy ng alat mula sa dagat ay humahalo sa amoy ng bagong pinturang gusali. Nakatayo si Amara sa harap ng isang simpleng istruktura na gawa sa matitibay na semento at salamin. Sa itaas ng pintuan, nakasulat sa malalaking titik ang pangalang nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Inigo Alvaran Free Clinic and Diagnostic Center. Ito ang huling hiling ni Amara sa kanyang ama na si Leandro, ang magtayo ng isang kanlungan para sa mga mahihirap sa gitna ng lugar kung saan siya unang nakakita ng liwanag. Hindi ito isang marangyang ospital, kundi isang tahanan para sa mga taong tulad ni Inigo na nagtiis ng sakit dahil sa kawalan ng pera. Dahan-dahang hinaplos ni Amara ang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg. Sa pagkakataong ito, hindi na ito ang stethoscope na binili mula sa barya-baryang ipon.
kundi isang simbolo ng kanyang tungkulin na ipagpatuloy ang nasimula ng kanyang kapatid. Sa kanyang tabi, nakatayo si Leandro na ngayon ay malakas na at may kulay na ang mga pisngi. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Handa ka na ba, anak? Malumanay na tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng lason, kundi puno na ng pagmamahal. Handa na po, Dad, sagot ni Amara, habang ang kanyang paningin ay dumako sa isang pamilyar na anino sa di kalayuan. Lumapit si Rafael, bit-bit ang isang malaking bundle ng mga gamot at kagamitan. Kahit na marami pa silang dapat ayusin sa kanilang ugnayan, ang bawat araw na lumilipas ay tila isang hakbang papalapit sa paghilom ng kanilang mga sugat. Huminto si Rafael sa harap ni Amara at sa isang pagkakataon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng may katapatang wala ng halong pag-aalinlangan. The first patients are already waiting outside, Amara. Saad ni Rafael, ang kanyang boses ay may halong lambing at respeto. Ang buong Navotas ay naghihintay sa kanilang doktora. Isang golden moment ang nabuo nang lumabas si Maribel mula sa loob ng klinik. Suot ang kanyang puting uniforme ng nurse. Hawak niya ang lumang notebook ni Inigo na ngayon ay maayos nang nakabalot sa plastic upang hindi na madumihan. Inabot niya ito kay Amara, tila isang baton sa isang karera na sa wakas ay narating na ang finish line. Ito ang sandata mo, Amara. Bulong ni Maribel, ang kanyang mga luha ay puno ng kagalakan. Dinala ka nito sa katotohanan at ngayon, dadalhin ka nito sa paglilingkod. Binuksan ni Amara ang mga pinto ng klinik. Ang tunog ng mga taong nagbubunyi at ang kagalakan sa kanilang mga muka ay tila isang musika na nagpapawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Pumasok siya sa kanyang bagong opisina kung saan nakasabit ang isang malaking portrait ni Inigo na nakangiti. Suot ang kanyang maduming damit na pangbasurero, ngunit may mga matang kasing liwanag ng mga bituin. Habang inihahanda ni Amara ang kanyang mga gamit para sa kanyang unang pasyente, isang batang lalaki na may sugat sa paa at ubo na tila katulad ng kay Inigo, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na humaplos sa kanyang pisngi. Hindi ito malamig na dala ng aircon, kundi isang pakiramdam ng kapayapaan na tila nagsasabing, "Nagawa mo, Amara. Proud ako sa'yo." Naupo si Amara sa kanyang mesa at binuksan ang notebook sa isang bakanting pahina. Kumuha siya ng ballpen at isinulat ang unang pangalan ng pasyente. Ang kanyang unang operasyon bilang isang kinikilalang Montoya ay hindi gaganapin sa isang high-tech na operating room, kundi dito sa gitna ng Navotas, gamit ang mga kamay na natutong maging matatag dahil sa dumi ng basura at linis ng pagmamahal. Ang bawat pintig ng puso ni Amara ay tila isang pasasalamat. Ang bawat lunas na ibibigay niya ay isang alay para sa taong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang sugat ng nakaraan ay ganap na nang naghihilom, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil ang sakit ay naging lakas upang maging katuwang ng iba. Sa labas, ang araw ay unti-unting lumulubog sa dagat, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Ngunit para kay Amara, ang gabi ay hindi na nakakatakot dahil alam niya, sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, may isang basurerong anghel na laging nakabantay sa kanya. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagyakap sa mga pilat bilang bahagi ng isang magandang kwento ng pag-ibig at sakripisyo. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang buksan ang pintuan ng klinika sa Navotas. Ngayong hapon, ang langit ay tila isang canvas na pininturahan ng kulay ginto at rosas. Habang ang banayad na simoy ng dagat ay nagdadala ng amoy ng sariwang sampagwita, mayroong munting pagdiriwang sa labas ng Inigo Alvaran Free Clinic. Hindi isang marangyang piging ng mga elitista, kundi isang simpleng salo-salo para sa mga pamilyang muling nabigyan ng pag-asa. Nakatayo si Amara sa balkonahe ng klinika,
Pinagmamasdan ang mga bata na masayang nagtatakbo sa kalsada. Ang kanyang puting coat ay bahagyang hinahampas ng hangin, tila isang bandila ng tagumpay laban sa kahirapan. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran, kasunod ang marahang pagdampi ng isang kamay sa kanyang balikat. Napakaaga mo namang mag-reflect, Doktora. Malambing na biro ni Rafael. Lumingon si Amara at sinalubong ang mga mata ni Rafael na ngayon ay wala ng bakas ng bigat o pag-aalinlangan. Sa loob ng 1 taon, pinatunayan ni Rafael na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga mabulaklak na salita, kundi sa pananatili sa tabi ng isang tao habang binubuo nito ang kanyang sarili. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Amara. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop ng mahigpit, isang pangako ng pagsasama na hindi na matitibag ng kahit anong bagyo. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Rafael. Tugon ni Amara habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Dati, ang tanging pangarap ko lang ay makakita ng gamot para kay Kuya Inigo. Ngayon, narito tayo, nagbibigay ng lunas sa libu-libong bata. Proud siya sa iyo, Amara. Sigurado ako riyan. Bulong ni Rafael bago hinalikan ng noo ng dalaga. Isang kilig moment na tila nagpahinto sa pag-ikot ng mundo sa paligid nila. Sa loob ng klinika, nakaupo si Leandro Montoya kasama si Maribel. Ang dalawa ay abala sa pag-aayos ng mga lumang litrato ni Celestine. Kahit na nasa bilangguan na si Doña Isabel at binubuno ang parusa sa kanyang mga kasalanan, pinili ni Leandro na wag nang magtanim ng puot. Ang katarungan ay nakamit na at ang natitirang panahon ng kanyang buhay ay inilalaan na niya sa pagbawi sa bawat sandaling nawala sa kanila ni Amara. Napatawa ng mahina si Leandro habang nakikinig sa mga kwento ni Maribel tungkol sa pagiging makulit ni Amara noong bata pa ito sa nabutas. Nang muling tumingin si Amara sa kanyang lamesa sa loob, nakita niya ang lumang notebook ni Inigo. Bukas ito sa huling pahina kung saan isinulat ni Amara ang isang maikling talata. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kintab ng brilyante, kundi sa dami ng buhay na iyong hinawakan at pinagaling. Natutunan ni Amara ang 3 mahahalagang bagay sa kanyang paglalakbay. Una, ang pagpapatawad ay ang susi upang ang puso ay hindi tuluyang mabulok sa pait. Pangalawa, ang kapayapaan ay matatagpuan sa pagtanggap sa iyong nakaraan, gaano man ito kadilim. At panghuli, ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugong nananalaytay sa iyong mga ugat, kundi sa mga taong handang pumulot sa iyo kapag itinapon ka na ng buong mundo. Dahan-dahang ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata habang dinarama ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Sa kanyang pandinig, tila naririnig niya ang boses ni Inigo na humahalakhak kasabay ng tunog ng mga alon sa dalampasigan. Ang himala ng nabotas ay hindi lamang ang pagkabuhay ng isang sanggol sa gitna ng basura, kundi ang patuloy na pag-agos ng kabutihan na iniwan ng isang basurerong may puso ng isang hari. Sa ilalim ng dapit hapong yon, ang kwento ni Amara Celestine Montoya ay hindi nagtatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang, isang walang hanggang awit ng paghilom, pag-ibig at pag-asa na mananatiling nakaukit sa puso ng bawat Pilipinong naniniwala sa himala.